tingnan naman natin itong klase ng pagtatanong ni Tulfo. Observe nyo ha, observe nyo ha. At hihimayin natin, bibigyan natin ng komentaryo na, Tulfo, sirang-sira ka na. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Ito po inaresto daw tong Ronel Mas na ito. Hindi ko siya talaga kilala. At inaresto daw dahil magbabayad siya ng malaking pera na para patayin si PRRD. Yan po yung issue ni Tulfo. Balik na naman tayo kay PRRD. Hindi na ba tayo makamove on kay PRRD? Lahat na lang. Tulfo, halatang halata kayo. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Ito po hindi ko alam kasi meron tayong nababasa sa Facebook na hindi naman daw totoong walang warrant yung pagkakaaresto. But any case, sige po sundan natin itong gustong iparating ni Tulfo kay Matibag. Now, etong yung Pansinin nyo, sinusubo niya Matibag. Ito sabihin mo ito. yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President. Wrong answer. Abogado yan at saka senador. Wrong answer. Ano daw pinagkaiba nitong Ronel Mas at ni VP Sara? Yung isa abogado, yung isa Vice President. Mamaya, i-explain ko anong pinagkaiba. At siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag ng special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ngari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din na pag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kagad po sa pwesto. Sa isang banda may punto po si Matibag. Hindi naman po siya yung dating NBI. Okay? Wala pa siya doon. So hindi niya alam yung pagkakaaresto. Ngayon, hindi ko alam kung tama yung facts na sinasabi ni Tulfo o baka naman hindi po ganyan. Kasi alam nyo naman ito away mag-asawa lang ang alam nito, no? But anyway, hindi ko rin naman nasundan yung kwento na basta Itong sinasabi kong pagkakaiba. Yung kay BP Sara, conditional threat. Halimbawa, yung isang tao sinabi, pag may nawala sa bahay nito, ikulong nyo, bugbugin nyo yan. Kasi siya lang ang magnanakaw dito sa lugar namin. Kasi adik yan. Yun ba ay threat talaga? Di wag magnakaw. Tama ba? Conditional threat. Yung kay PRRD naman, 50 million, patayin siya. Yun talaga diretso yun. Magbibigay ako, halimbawa, example lang, magbibigay ako ng 50 million, patayin si Sara. Talagang gusto kong papatay. Nagigets nyo ang pinagkaiba? Kasi yung kay BP Sara, conditional, parang inaamin ninyo na meron talagang
gustong pumatay kay Sara. At ito yung tatlo, si Bongbong Marcos, si Tambaluslos, at si Lisa. Kasi wala namang threat kung talagang hindi naman totoo na ipapapatay ni Bongbong Marcos si Sara. Ano pong mahirap intindihin dun, Tulfo? Baka naman dahil sa kakapambababae ninyo, kaya numipis yung ulo nyo sa taas, yung ulo sa baba ang lumaki. Ay nagtatanong lang hindi ko po kayo pinagbibintangang babae, pero babaero. Kasi yan din na sinabi sa kapatid mo, nagpapadeliver, hindi lang maleta, pinapadeliver, babae. Ikaw ba, Tulfo, babaero? Ano sa tingin ninyo? Ay, alam ako. Hindi babaero yan. Hindi yan babaero. Diba? Ba't pa tayo napunta dun sa pambababae? Ang dali-dali namang intindihin yung difference. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao like a reward? Pansinin nyo, sinusubo niya kay Matibag, no? Alam mo, ang tingin ko rito, ginagawa niyang bata si Matibag. Kasi bumaba na yan Okay? Tapos na siya magtanong. Pero yung tanong niya, alam mo naman na leading na sinusubo kay Matibag yung dapat niyang gawin. So parang ginawa niyang bata si Matibag. Tatandaan po, abogado yan. Mas matalino si Matibag sa'yo, huwag mong isubo. Alam niya, isasagot niya. Kaya lang hinahain ni Tulfo Di ba? Hinahain niya. Tapos na siya, bumaba na siya, umakyat din siya. Yung pag-akyat niya ulit, nagtanong siya ulit, yan ulit ang topic. Etong Tulfo, yung kanilang pagiging vlogger, dinala sa Senado. Napapansin nyo ba yung similarities? Si Erwin, kahapon yun din ang topic ko. Paulit siya. Halatang hinahabol yung grandstanding. Halatang hinahabol yung TV time. Halatang nagpapasikat doon sa kanilang mga bossing. Kasi isang topic lang naman, inulit niya pa. Ganin doon yung kapatid niya. Bumaba na, umakyat pa ulit. And that is very common. Kasi pati si Luistro, napansin ninyo, yung mga katanungan niya kanina, paulit. Hindi sila makamove on. Bakit? Sa tingin ko kasi, nagpapasikat sila doon sa mastermind ng maleta. Una. Pangalawa, kailangan nila mag-grandstanding. Pero wala talagang saysay yung kanilang laman ng utak at saka yung kanilang sinasabi. So anong gagawin mo? Paiikot-ikutin mo. Magmukha ka lang magaling. Magmukha ka lang maikumpare kay Cayetano. Kasi si Cayetano mahaba ang sinasabi pero paiba-iba. Hindi sabaw. Si Tulfo paulit-ulit. Yung isa pang Tulfo paulit-ulit. Si Luistro parehas din. Kaya nga ako sasabi ko, pakinggan nyo itong mabuti this is important. Ako naniniwala gusto pa rin ito maging presidente. Nag-declare lang siya na ayaw niyang maging presidente. Hindi siya tatakbo bilang presidente kasi alam niya matatalo siya kay BP Sara. Pero may nagsabi sa akin, isang kilalang political analyst, na-interview ko po. Kaya gustong patalsikin si BP Sara dahil yung mga nakatambay na nagsabi di umano na hindi sila tatakbong presidente, biglang tatakbo. And sa tingin ko, that is very possible. And in my opinion, mangyayari po yun kung talaga matatalo si Sara. Kasi kaya lang takot si Tulfo at si Lenny tumakbo dahil alam nilang hindi sila mananalo kay Sara. Pag si Lenny tumakbo, masakit yun. Kasi talo na siya last time, matatalo siya ulit ngayon sa pagka-presidente. Eh di, doon na lang siya sa Naga, mayor pa siya, haya-hayang buhay niya. Ito naman si Tulfo, pag natalo, talo lang talaga. Diba? Wala siyang posisyon. Pero alam niya, pag tumakbo siyang senador, mananalo siya. Nagigets nyo? Pero pag natanggal si Sara, pustahan tayo. Tatakbo si Tulfo, tatakbo si Lenny. Kasi tingin nila, pagkakataon na nila, mananalo na sila. So gusto talagang i-eliminate. Kaya itong si Tulfo, isinusubo kay Matibag. Alam naman ni Matibag ang gagawin yan. Abogado yan Can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it could be in many ways. Pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against
President Bongo Marcos. Anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay pinasok po natin sa mas mahaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas, dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin. Parang hindi naman. Ito po hindi ko sigurado pero maraming nagsasabi no na hindi naman na-dismiss yung kaso dahil warrantless arrest. Na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo.